Hi mga idol, good day at welcome back sa ating channel, ang Kapangarap Mag-Japan. Ayan, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button para po palagi kayong updated kung may mga bago tayong videos. Ayan, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, allow me to introduce myself. Ako po pala si Jimar Arsenas. So ako po ay tubong Cebu City. So isa po akong Bisaya. Ayun. Sa mga Bisaya diha, shout out sa inyong tanan. Maayong adlaw kanatong tanan. Ayun, yung pag-uusapan natin for today mga idol, tungkol po doon sa previous, related po ito sa previous na topic natin, yung sa mga estimated salary. Bakit estimated salary lang yung ibibigay natin? At pangalawa, kung may kayo sa contract nyo, may mga doubt kayo at clarification kayo, magbibigay din ako ng tips kung saan pwede i-reach out, especially yung sa contract na matter, no? Kung example, magkaiba yung yung salary offer nyo sa Pinas versus dito sa sa Japan na salary nyo, kung saan nyo pwede i-reklamo, magbibigay ako ng tips. At pangatlo na topic natin is yung sa tungkol sa mga list of requirements at hirings po. So magbibigay ako ng information kung saan kayo pwedeng mag-message sa akin para ma-send ko sa inyo individually yung mga information. Okay? So tara, without being said, simulan na po natin. Okay, so yung topic natin is yung sa estimated amount. Bakit po ba estimated amount yung ibibigay or yung binibigay natin dito? Hindi po siya specific. Kasi doon tayo nagkakabash. Ayun, binabash tayo doon. As per nung basher natin, nakakatawa ka. Puro ka estimated. Wala kang specific. Umuwi ka na lang sa Pinas. Ayun, yan yung message ni Mr. Basher. Hindi ko na lang siya papangalanan, no? Kasi alam ko naman kung sino siya. So, FYI po, bakit estimated yung mga binibigay natin? Unang-una, explain ko lang base din sa personal na karanasan ko. Kasi ako mismo naka-experience din ako nito prior from deployment namin dito sa Japan. Unang-una, nung na-hired kami, nag-sign kami ng contract dyan sa Pinas sa kumbaga estimated salary namin. Pati nga sa contract naka-specify yan, estimated salary. Wala po munang specific niyan kasi pagdating nyo dito sa Japan, take note, pagdating dito sa Japan, pwedeng magbago yung inyong sahod. But the good thing po, tataas ang inyong sahod. Yun ang kagandahan. Based on my information na nag-gather ko, wala pa pong nangyari na bumababa yung sahod. Let's say, example, yung pinirmahan nyo dyan na contract, yung example na sahod, 160,000 yen. Pagdating nyo dito sa Japan, naging 140 or 150, meaning to say, bumaba siya. Based on my information, personal knowledge, wala pa po. Kasi nga, ako mismo na-experience ko na yung pinirmahan namin, example, 160 yen, pagdating namin dito, 160,000 po yan ha. 160,000 yen. Pagdating po dito, naging 180 or 190 yen po siya. But again, estimated amount po yan. Hindi po ako magbibigay ng specific. Unang reason, bakit? Nandito po, confidential. So, nandyan po yung meaning, yung confidential. Ano yung ibig sabihin ng confidential? At yung meaning din ng estimated. Okay, klaro po ba yan? So, yan po ang reason. So, again, pagdating natin dito sa Japan, sa akin, iba na yung contract na pinirmahan ko dito. I mean, yung amount na nandun sa kontrata. So, lumaki siya. Ang question,
Pwede ba akong magreklamo? Oo naman, pwede. Pero majority, wala pa akong naririnig na pagdating mo sa ibang bansa, pag lumalaki yung sahod mo, nagrereklamo ka kasi lumalaki yung sahod mo. 'Di ba? Parang nakakatawa. Uy, bakit ganto? Bakit lumaki yung sahod ko? Sabi niyo sa akin dun sa sa Pinas, 160,000 lang to. Bakit ngayon lumaki naging 200? Wala pa akong narinig ng ganyan po, mga idol. Kaya hindi ako nagrereklamo. 'Di ba? Good thing pa nga 'yon. Pero what if lumiit yung offer? What if bumaba? Let's say example, yun nga, 160 tapos 160,000. Tapos pagdating dito naging 120 or 130. Mayroon ba akong karapatan na magreklamo na lumiit yung aking sahod? Of course, meron. Saan ba tayo pwedeng magreklamo? Unang-una, eto po. Unang steps na gagawin. Una, dun kayo magreklamo or dun nyo i-address yung inyong concern. Yan lang, concern doon sa agency, sending agency. Sino yung agency na ina-applyan nyo sa Pinas? Natural, you have the right na mag-complain. Kasi bakit magkaiba? The same time, okay lang kung tumaas. Pero kung bumaba, yun nga, pwede kayong magreklamo sa agency na nag-send sa inyo papunta dito. Sa Japan po ito, no? Specifically sa Japan. Now, pangalawa, pwede kayong sa kumiai, mag-address ng inyong mga katanungan doon sa kumiai. Ano yung kumiai? Yung kumiai po, yun po ang supervising agency natin dito sa Japan. So sa lahat po ng mga katulad ko na under the Technical Intern Training Program, yung mga TITP, yung mga ganon, or kahit yung mga ibang nag-a-abroad dyan, especially yung may mga agency. Yun. May mga kasi dito din, may mga agency talaga na naghahawak sa kanila. Katulad ko nga, may mga agency kami dito. Supervising agency. Yun ang kumiai. Yun ang may hawak sa atin dito. Again, doon natin pwede i-address. At kung hindi tayo satisfied, kung pa tayo, may doubt pa tayo at gusto pa talaga natin i-clarify, saan ba tayo pangatlo pwedeng magpunta? Pangatlo, pwede tayong mag-reach out doon sa POLO. Oo, tama, sa POLO, Philippine Overseas Labor Office. Especially dito sa Japan po na area. So, meron po dito sa Tokyo. So, searchable lang siya. Na-try ko na po ma-search yung POLO dito sa Japan. So, pwede nyo i-address yung inyong mga concern. Bakit ganto? Bakit yung contract na pinirmahan ko sa Pinas is eto yung price ng salary, pero pagdating dito sa Japan, bumaba. Yan, pwede nyo itanong yan sa kanila. Kasi again, yung POLO naman talaga, yun ang right agency for the yung sa mga ganyan, mga labor related na concern. So, at least nabigyan kayo ng mga kalinawan po, mga idol. So, jump tayo sa pangatlo na topic. Yung sa mga list of requirements. Ano yung mga list of requirements ba talaga? Marami po yung mga list of requirements, kaya hindi ko na ma-specify dito isa-isa yung mga list of requirements. I highly suggest, you can send a message directly dito sa aking Facebook page. Ayan, nilagay ko yan dito yung aking Facebook page o yung aking Facebook account. Send me a message directly dito sa aking Kapangarap Mag-Japan na channel or sa aking Jimar Arsenas na Facebook account. Okay, para at least masend ko sa inyo yung mga list of requirements at list of hirings. Take note po, yan po, para at least klaro po, yan po ang list of requirements at hirings sa agency po na ina-applyan ko dyan sa Cebu.
Okay? So, applicable po ito sa mga Visayas po na na area, yung mga binibigay kong information. Sa mga Luzon area po, ayun, may ibibigay ako sa inyo din na tips kung ano yung mga agency, mga legit agencies, but isend ko na lang sa inyo personally. Again, just PM me directly dito sa aking page or sa aking Facebook account. Yung profile ko, yan, yung Facebook natin, para makapagbigay ako sa inyo ng direct information kung sino yung tao na pupuntahan nyo for Manila or Luzon area, at ano yung mga, kasi itong tao na to nagbibigay siya ng ng mga recommendation sa mga legit na agency. So sa Facebook ko rin siya na na kilala or nakita. Okay, so kaya yun, mostly sa mga nagtanong sa akin, especially for Luzon area, siya yung nire-refer ko na try to check this tao, try to reach out, or kahit i-view mo yung yung profile niya sa Facebook. Nandun po yung mga list ng mga recommended niya na mga agencies, mga legit na agencies. Ayun, sa mga gustong dyan na mga agency, mga manpower agency, mga legit na manpower agency dyan, pwede nyo rin po ako ma-PM po para on my next video po, sa mga gantong video, yung mga informative na video, mga information na binibigay natin, pwede ko kayong maisingit or mai-recommend, especially sa mga natin, sa mga aspirant natin dyan na gusto makapag-Japan. Ayun, at last na lang po ito, for the for the bashers natin. Thank you. Gusto ko rin magpasalamat sa bashers natin for giving me the idea na mas lalo ko pang husayan at lalo ko pang sipagan yung aking paggawa ng aking video. At yun, kung gusto mo, try mo rin maggawa ng sarili mong video, at para makapagbigay ka rin kahit papaano ng mga information, useful information doon sa mga katulad natin na mga mamamayang Pilipino na gustong makapag-Japan or gusto makapagtrabaho abroad. Yung sa akin lang talaga, be positive lang po tayo. Hindi naman tayo perpekto. Ayan, may mga naman talaga tayo, yung mga likes and dislikes. Ayun, hindi ko naman ma-please yung lahat ng mga viewers natin na magustuhan tayo, but at least ginagawa natin po yung ating best natin na makapag-share ng information, useful information, especially sa mga aspirant natin na gustong makapag-Japan. So sa mga gustong mag-Japan dyan, yung ultimate tips ko lang po na maibigay po sa inyo, be yourself lang po, at try to prepare nyo lang palagi yung inyong sarili. Practice po kayo kung ano yung mga possible answer at question, yung mga Japanese tips. Ayan, makikita nyo po ito sa previous video ko, yung mga tips po natin, ano yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo dapat gawin during the interview po, Japanese job interview, para kayo po ay makapasa. So sana po nabigyan linaw at klaro po sa ating lahat, okay, yung mga information na binibigay sa inyo. So doon lang po muna tayo mga idol, at maraming salamat po sa inyong pagpapanood ng video na ito. May God guide and bless us always. Ayun, sa mga bashers natin again dyan, please gumawa kayo ng sarili nyong video, at sana naman makatulong din kayo sa mga gustong mag-Japan dyan. Hindi po puro negative comment lang po tayo. Okay? So have a great day po sa inyong lahat, at bye for now mga idol.